ka-groupie. Ito, gumagawa ako ng telescopic cylinder. Yan, bago kong gawa yung steady wrist niyan dahil sobrang laki yung sinalang ko, 8 inches. Gumagawa ako ng stopper, inner piston stopper. Binidapan ko siya, tapos ilalagay ko tong mga packing seal. Ito naman yung unang seal na ilalagay ko sa loob, yung guide. Ito yung packing seal. Ito yung magtutulak dito sa hydraulic cylinder cap. Ginawa din natin yan mga tropa. Cap na ito, medyo may kalakihan. Ang nangyari niyan, sinipa yung inner piston. Yung guide ng inner piston yan, sinipa yan. Ang ginawa natin, binidapan natin yan, nakatupan na, no? Yung dating sinipa niya, lumubo. Napapansin nyo, lumubo siya, oh. Sinipa yung takip niya. Ang ginawa natin, pinutulan natin yan. Gagawa tayo ng panibago dyan. Pagkatapos mo dyan sa loob na yan, lalagyan naman natin ng braid yung labas. Ito yung ipapasok ko dyan. Ito, may kalakihan yan. Tapos yung karugtong yan, telescopic yan mga kagope. Haba yan. Siguro ang haba niyan pag umunat yan nasa 25 feet. Tinanggal yan dyan tayo mga seal. Yung pinaka inner piston nya yung nakapasok dun sa ginagawa ko. Medyo matagal-tagal ko ginawa kasi yung dating nakalagay dyan na steady wrist, medyo may kaliitan. Ang ginawa ko, gumawa ako ng steady wrist na medyo kalakihan. Kahit 12 inches, kaya isa lang dyan. Isa sus. Ngayon, nagtitrading naman ito tayo. Dito naman sa cap, sa hydraulic cylinder cap. Ito na yung cap na ipapasok ko. Napapansin nyo na may nakahinang sa taas. Ang technique dyan, yan ang hahawakan natin pag pihit dun sa cap, sa taas, pag lalo na pagkabit ng seal. May kalakihan, hirap ipitin ng gabi tubo, kaya may hinang yan. At saka madali ipasok sa cylinder housing. Tapos yung ano namin, litmas yamin, may kalumaan. Panahon pa ni kupong-kupong. Kaya ito, reverse forward. Pag pinatay mo siya ngayon, pipindutin mo siyang reverse. Ito. Iikot na siyang pa-reverse. Medyo may kabagalan dahil wala siyang timer. Kunting tip lang. Gaya na yung thread kong 2.0, yung thread niya ito 2.0. Kung nakikita nyo yan, 2.0, nakikita ba? 2.0 yung thread niya. Ayan, kailangan pag gumawa ka ng cap, mga mas maliit siya ng 2.20 2 mm 2.20. Ayun, ito na yung ano natin. Papatay naman natin yung ano, medyo may kabagalan. Tapos po forward naman natin. Tapos pipiding naman tayo ng pakain ito. Kailangan ang pakain natin 0.5 mm lang. Pang
lalagyan natin ng marking para pagbalik matatansya mo yung pakain. Ngayon ito medyo magaspang pa, mababaw pa yung thread, mag-a-adjust tayo dito para mas mabilis. Mag-a-adjust tayo ng ito 1mm nasa 10,000 ang isang guhit. Mag-a-adjust tayo ng 0.3 muna tayo mga katropa. Ayun, pag abanti nyan medyo gagaspang na tayo ng konti. Saka mo na lang sa igigit na pag malapit na ang finish. Babahagi ko lang sa inyo kung yung kunting nalalaman ko sa paggawa ng hydraulic. Gaya nitong nasa loob, ito iuhunin ko pa yan. Paggawa ko yan, i-trading. Saka itong ano naman, kagaya nitong gagawin ko uli, cylinder housing nga pumutok yan, kinalawang. Pag mga cylinder housing, pag hindi sa inner housing, kung nasa labas, huwag kayo basta-basta magpapalit ng cylinder housing. Parang hindi gaano gagastos yung may-ari, concern na rin sa mga customer natin. Ang pinakamainam nito, ibabalik natin sa dati, hinangan natin, bubuksan natin yung puwitan, re-reburin natin. Ngayon pagka-rebore natin, papantayin natin ito. Gagawa tayo ng sleeve. Ito ang gagawin yung sleeve. Re-reburin natin sa loob, papantay, ipapasok natin dito. Ngayon pagkapasok natin ito, bago natin ibalik tong takip natin na to, iuhuning muna natin. Parang babalik sa kinis niya. Para yung seal, hindi masisira yung seal. Yung mga seal. Ito yung nakalagay sa loob niya. Yung piston head, nagawa na natin ito. Kaya ang paggawa ng piston head, parang depende sa uri ng gamit ng piston. Gaya ng pagpundedo, ang piston, kailangan ang clearance natin nasa 10,000 lang. Pag bakal naman, pag kung sakaling gagamit kayo ng bakal, ang gagamitin natin yung clearance 50,000 in millimeter, hindi sa inches ha. Tapos kailangan pag bakal ang gagamitin natin, mayroon tayong packing guide. Kasi ang hydraulic may pagkasilan yan. Kunting sabit sa bakal, kakainin yung housing, masisira. Housing, kakainin. Ngayon ito, ang clearance natin dito sa piston ay 50,000. Ganon din dito, tataas ng 50,000 tong guide na ito. Tapos yung packing seal naman, pagkagawa nito, kaya pag nagpapaprikit kayo ng packing seal, mas malaki siya ng 1mm dun sa housing na papasukan. Ito naman yung wiper seal, yung sumasala sa dumi ng kunyari, dumi, alikabok, kung kasing dumi, parang hindi papasok sa mismong hydraulic, mga kaibigan. O ito, may o-ring, parang hindi makalabas yung wheel tin natin, yung hydraulic o ATF, kung anong klaseng hydraulic wheel ang gagamitin. Pero pinakamainam na gagamitin natin yung wheel tin, ang pinakamagandang gamitin. Sige mga kagrupe, abangan nyo sa susunod na video pa natin kung paano natin ikasa yung seal na nauna na ilalagay ko, at saka yung clearance pag lagay sa seal. Kailangan ito, pag naglagay tayo ng seal, kailangan ito mas mataas dito ng 1/4 o kaya kahit mga 3/8 pwede na, o kaya 1/4. Pang pagtulak natin dito sa takip nito, itutulak natin dito yung seal, pang hindi siya magkaroon ng leak. Kasi yung hydraulic may pagka silan yan, dahil yung pressure niyan, napakalakas yung pressure yan. Yan ang pumipiga kung anong klaseng press, o sa garbage, crane, o sa backhoe. So kailangan yung masusunod natin yung tamang clearance. Sige mga tropa, maraming salamat sa inyo, at saka yung kunting tip ko na kalaman ko na mabahagi
ng ating kaalaman. Mabuhay po tayo.